Pakainit. Hallelujah. Sabi natin, beloved sister Ted, huwag masyadong kampante sa ating sarili. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil nagsabi, praise the Lord, dahil huwag dadako mga minamahal sa susunod na yugto na madalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ay magpapaliwanag sa pagbibigay. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved parents in the Lord. Our beloved Honorable Pastor Luis Almeida, kayo din sa ating beloved Assistant Pastor Luis Almeida, our beloved Watir. Greetings to the Almeida family. Magandang hapon sa ating beloved office, sa Licop Bridge, sa inyo pong lahat. Mga minamahal kong kapatid sa mahal Panginoon, mga kapatiran galing pa sa malayo, amen, na mga minamahal na ngayon ikapiling natin sa pagpupuri sa mahal Panginoon. Purihin natin kakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang pagbibigay mga minamahal, ito po ay paulit-ulit naman natin itong tinuturo sa atin upang ito hindi mawaglit sa ating isipan na patuloy nating sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi mga minamahal sa unang Juan 2, 3 at 4, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Mapakaliwanag mga minamahal, hindi pwedeng kilala mo lang si Kristo sa pamamagitan ng iyong labi. Ang sabi sa Biblia, mapapatunayan mo lamang nakilala mo si Jesus kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinasabi mong kilala mo ang Diyos, kapag sinasabi mong may takot ka sa Diyos, ngunit hindi mo ginagawa ang kanyang kalooban, hindi mo tinutupad ang kanyang mga utos. Ang sabi, mga minamahal, sa 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Amen? Oh? Kapag sinasabi mong kilala mo si Kristo, pero hindi mo raw tinutupad yung kanyang utos, hindi mo ipinamumuhay, sabi sa Biblia, sinungaling ka. Ibig sabihin, sinungaling, dinantaya mo ang sarili mo, at ang Kristo ay wala sa iyo. Amen. Hindi suma sa iyo si Kristo kapag ikinakaila mo o hindi mo ginagawa ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, mga minamahal, kinakailangan lahat ng utos, mga panuntunan, patakaran ng mahal na Panginoon, kinakailangan wala kang iiwan. Gagawin mong lahat. Dahil mga minamahal, sabi sa Biblia, na kapag ka nagawa mo yung siyam at yung natisod ka sa isa, ang sabi, nagiging makasalanan ka sa lahat. Sapagkat, Santiago 2:10, sapagkat sino man gumaganap ng bukang kusan at kayo may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Halimbawa, yung siyam na sunod mo, yung pagbibigay na inuutos sa atin na ating gawin, ayaw mo. Natitisod ka doon sa pagbibigay, nabaliwala yung siyam. Amen? Ang gusto ng mahal na Panginoon ay sundin natin. Oo, wala tayong iiwan. Hindi susundin mo lang yung gusto mo. At ayaw mo sundin yung ayaw mo. Hindi ganon. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, dahil kapag gaganon sa Biblia, sa unang Juan 3:4, dinadaya mo sarili. Sarili mo, dinadaya mo pa. Napakahalaga ng kaligtasan ng minamahal. At ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsulong sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Lord, Roma 2:13, ang sabi mga minamahal, dito sa Roma 2:13, ano sabi dito? Na makikita mo kung sino yung mga inaaring ganap ng Diyos. Sapagkat hindi ang mga tagapanginig ng kautusan ang siya mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay ang aring ganap. Maliwanag, hindi ka magiging ganap, hindi ka magiging matuwid, o hindi ka magiging sakdal sa harap ng Diyos kung hindi mo tinatalima o sinusunod
ang kanyang kautusan. Amen? At magsabi ka sa Lord, o purihin natin pinakamamahal na Panginoon, magbigay ka at bibigyan, utos ng Diyos yan. Lucas 6:28, magbigay ka at ito'y bibigyan. Maliwanag, pag hindi ka nagbigay, hindi ka bibigyan. Pag naging maramot ka, magiging maramot din ng Diyos sa iyo. Dahil inutos niya, magbigay ka para ikaw ay bigyan. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, ang Diyos ang gaganti sa iyo. Lahat magsabi ka sa Lord. Palaparan po natin ang ating minamahal na Panginoon. Marami mga minamahal ang natitisip sa pagbibigay. Bumahantok sila sa kamatayan, hindi na sila nabibigyan ng ikalawang pagkakataon. Hindi nakakatakot mga minamahal, kinakailangan magbigay ng tapat sa mahal na Panginoon. Dahil kahit mapasayo ang buong yaman sa mundo ito, hindi mo kayang bayaran ang Diyos para iligtas ka. Ngunit kahit walang-wala ka sa mundo ito, kapag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, may kaligtasan ka. Lahat ng sabi, praise the Lord. Ibig sabihin, nasa pagsunod, nasa pagtalima. Kung gusto mong makalugod sa harap ng mahal na Panginoon, ang sabi, dalihin natin ang ating buong ikasampung bahagi at handog. Buo ba? Buo. Huwag mong pabawasan. Huwag mong kukuhanin para sa iyo. Yung 10% sa Panginoon yan. Dalihin mong buo. Amen? Praise the Lord. At sabi niya, subugin mo sa bagay nito ang Diyos. Sabi niya, kung tapat ka sa Diyos, may pangako ang Diyos sa iyo. Bubuksan niya ang pagpapala sa kalangitan. Yung saganang pagpapala, ibuhos sa iyo. Amen? Kaya nga pagka naging nakalugod ka sa Diyos, walang kahirapan sa mga tao sumusunod sa Diyos. Hindi ka mapagkakulangin ang mahal na Panginoon. Hindi ka mamamalimos na iyong pagkain. No? Sinabi sa Biblia yan. Amen? Ako'y naging bata at ngayon matanda, kayo may hindi ko nakita na ang matuwid ay binabayaan ni nagpalimos man ng pagkain na tinapay. Pag matuwid ka, nanatili kang matuwid, ang Diyos ay mananatiling Diyos mo hanggang sa uling sandali na iyong buhay. Malapakan natin ng mga Panginoon, magbigay ang bawat sa ayos at pinasya ng kanyang puso. Ito po yung pumapasok ito doon sa tinatawag na lakupiri. Yung tithes permis po yung 10% sa Panginoon nyo. Ngayon, kung iyan ang tumpasan nyo yung 10%, katulad na sinabi natin, beloved Honorable Pastor, ng 10%, another 10% equivalent to 20%, nakaabot ka na sa standard. Ngunit kung higit mo nga, ibig pagpalain, ibig sabihin, ang yung utyok na yung puso ay higit, gusto mong higitan. Yung sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, higit kang pagpalain ng Diyos. Dahil sabi sa panukat na Yesu, doon ka muling sumati. Amen? Mapakadaling magpala, mga minamahal, no? Ng Diyos. Ibig sabihin, napakadaling ibalik. Isang beses may ginawa ako, meron akong binigyan sa church natin, ha? Hindi natin sabihin. Ang karaan ng 1 week, ibinalik sa akin ng mahal na Panginoon. Palambuhan mo natin. Minsan nakamamangha talaga, mga minamahal. Pero totoo ang salita ng Diyos doon sa mga totoong anak niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Nagiging hindi lang makatotohanan na salita ng Diyos doon sa mga anak ng pagsaway, sa mga anak ng pagsuway. Amen? Amen? Hindi nagiging makatotoo ang salita ng Diyos o hindi nagiging makapangyarihan ang salita ng Diyos kung ikaw ay masuway. Pero kung ikaw ay masunurin, lahat ng salita ng Diyos ay magaganap at mangyayari sa iyo. Sabi sinabi sa Biblia, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen? Lahat ng salita ng Diyos mangyayari at magaganap. Kaya ihanda na po natin ang ating tinatawag na tayo sa lakopuli. Alam po natin itong mga minamahal, lalo na yung mga bumilang na ng mga pampanahon. Taas po natin mga lalaw. Tayo sa lakopuli.
Ito ay basbasan at pagpalaki natin din ang mahal na Panginoon. Panalangin sa atin ni Brother Ati. Brother Ati, panalangin niyo yung ating Tyson na paparin. Amen. Pastor. Ako sa iyo, Diyos, sa iyo na pangalan ng mga Jesus. Narito po kami sa pagkakaloob ng spiritual labo ko din. Kahit sa labo ko din. Pagpalaan po natin ang karaw sa lahat ng mga pagkaloob ko na alam ng kapong magpala sa ang mga pagkakataan ko sa susunod walang nagawa sa ganito ng mga pagkaloob. Pagpalaan po lahat ng mga sa pangalan ng Jesus. Amen. Imposible sa atin